Sadyang mayaman ang ating bansa sa lahat ng aspeto, sa karagatan man o sa kapatagan. Ang ating mga kagubatan ay katatagpuan ng napaka-diverse na flora at fauna. Ngunit gaya rin ng ibang mga likas na yaman, ito ay nangangailangan ng proteksyon upang may madatnan pa ang mga susunod na henerasyon. May itinalaga ang ating pamahalaan para rito. Ito ay ang Forest Management Bureau, sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources, ang siyang nagbibigay proteksyon sa ating kalikasang gubat. Isa sa kanilang mga programa ay ang National Greening Program, na ang layunin ay protektahan at mapalawak ang ating kagubatan. Dahil meron na lang tayong nalalabing 30 million hectares sa buong Pilipinas. We are trying to invest in planting and forest plantation, including agroforestry, no? Para mapalawak natin ang kagubatan natin lalo. Ilan sa mga kaagapay sa Forest Management Bureau ay ang Department of Education, PNP, AFP at ang iba't ibang ahensya. Recently, President Aquino issued EO 23. Pinagbabawal na natin ang pagputol sa mga natural na forest, no? Ibig sabihin yung mga lawaan, mga naturally growing trees, hindi na natin inaalaw i-harvest. Ang inaalaw na lang nating i-harvest ngayon are the trees planted by man, no? Yung mga plantation forest, yan, inaalaw na natin yan. Gradual nating ginawa yan. Before, during the time of President Cory, binan natin yung cutting, harvesting in virgin forest. Nag-shift tayo sa residual forest. Ngayon, pinagbawal na natin sa residual forest, no? Although, ang direction natin is looking into this, paano natin ma-manage properly. Effectively, ang demand natin sa plantation for us, for the wood industry to sustain itself, mga 100,000 hectares, no? Yearly of new plantation. And we need 1 million hectares of forest plantation to satisfy the local demand for the wood industry. Sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at ang Department of Agrarian Reform. Kaya the more na dapat bantayan natin ito, the more na dapat nating pagtulong-tulungan. Hindi kaya ito ng FMB lang, hindi kaya ito ng DNR lang. We need the support of the population. We need the support of every sector of the community, of the society para mapangalagaan natin yung mga kagubatan na yan, mapayabong natin, makapagpagkunan natin, no, ng pagganda na ekonomiya. Ang Philippine forestry sector ay isa sa mahalagang papel na nakakaalam ng mga epektibong paraan upang mapangalagaan ang ating kagubatan para sa kapakinabangan din nating lahat. Kaya naman approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. Approve talaga sa amin itong ahensyang to kasi madalas maririnig natin, no, lalo na yung mga nakatatanda. Naku, noong unang panahon, nandyan yung lawiswis ng kawayan. Ito ang pinipilit i-preserve nitong ahensyang ito ng ating pamahalaan. Kasama po natin ngayon si Mr. Alejandrino Sibucao Jr. Siya po ay isa sa mga siya ang Chief ng Economic Analysis Section for Forest Management Bureau. Sir, magandang hapon. Isang makakalikasang hapon po sa inyo lahat. Ang ganda ng bati ni Sir. Ating mga manonood po na dito sa Approve sa Net25. Isang makakalikasang pagbati po sa inyong lahat. Sir, Bureau of Forest Management. Ito ay under the Department of Environment and Natural Resources. Natural Resources. Ano, sir, ang primary mandate? Ano ang kapangyarihan at ano ang responsibilidad ng Forest Management Bureau? Kami po ay isang staff bureau ng DENR. At bilang staff bureau po, kami po ang nagbibigay ng services, support services for the effective protection, development, and occupancy management and conservation of forest lands and watersheds. Okay. Maganda, no, yung pagkakahilera ng mandato ninyo. Unang-una ay protection doon sa mga untouched forests natin. Development doon sa mga tinamaan siguro ng kalamidad o yung nangangailangan ng konting push para sila ay ma-develop. Pagkatapos yung occupancy doon sa mga bahagi ng gubat natin na meron ng naninirahan. At dahil may naninirahan, kinakailangan na ng conservation para masiguro nating hindi masisira. Okay. Gaano kayaman in terms of forests ang ating bansa? Sa ngayon po ay meron tayong 7.2 million hectares. 7.2 million hectares na forest cover. Forest cover. Although ang ating pong forest lands ay
aabot po ng 15 million hectares. Wow. So 15 million hectares, ang nalalabi na lang pong forest natin ay 7.2 million hectares. Okay. Pag sinabi nating forest land, anong pagkakaiba ng dalawa na yun? Yung pong forest lands, ito po yung mga classified na lugar o area na dapat po ang paggamit sa kanya ay mayroon siyang forests. Okay. Pero dahil nga po sa sinabi niyong pressure sa population, sa pangangailangan natin ng mga produkto ay nabawasan na po ito ng nabawasan. Okay. So yun po yung nagsimula pa nung pagbawas niya ay simula pa ho nung panahon ng mga Kastila. Nung panahon ng mga Kastila ay yung kanilang inventory ay umabot po ng 19 million ang forest cover na atin noon. Okay. Hanggang sa bumaba na ho, panahon ng mga Amerikano, hanggang sa unti-unti na po, hanggang sa 7.2 million hectares na lang po tayo. Dahil sa pangangailangan ng populasyon ng Pilipinas. Now, we know, sir, na hindi naman pwedeng pigilan yan, ano? Kasi talagang meron tayong kinukuhang mga produkto sa mga forests. Pero your job is very challenging. Apo. Kasi ang kalaban nyo dyan, hindi lang tao, pati yung takbo ng kalikasan. Kalaban nyo din dyan. Tama po bang sabihin yun, sir? Ang kalikasan naman po hindi natin dapat may turing na kalaban. Dapat yun siya harapin natin kung paano siya ma-manage po natin. Right, okay. Ngayon, sir, kaya talagang importante itong topic natin for today kasi in the past, in the recent years, pag may dumating na bagyo, ganyan, o kaya kahit walang bagyo, malakas lang na pag-ulan, naririnig natin parati yung landslide, yung deluge ng galing sa bundok. Pwede nyo bang sabihin, once and for all, kung bakit nagkakaganito? Marami tayong namamatay na mga kababayan because of this. Opo. Ayun na nga po, isang dahilan na nga po yung sinasabi natin yung mga dilubyo ay parang lumalala at dumadalas. Ang sabi po nila ay epekto po ng climate change. Ayan po. At isa ho sa pamamaraan para maibsan ang epekto ng climate change ay yung magkaroon po tayo ng mayayabong na kagubatan. Ayan po. Ito'y bahagi, of course, ng ating diverse ecosystem. Opo. Okay. Merong nagsabi before, mga grupo ng mga scientists, na kapag merong nabawas na isang species sa ating kapaligiran, malaki ang epekto nito sa buong working ng ecosystem. Opo. Ganito rin ba ang katotohanan sa ating mga puno? Opo, ganoon din po. Meron na po tayong mga species na tinatawag na endangered. Endangered. Opo. Meron din ba tayong extinct na? Sa ngayon po, wala po akong alam. Wala pa, walang na documented extinct. sa atin. Opo. Well, that's good, di ba? Magandang balita yon. Pagkatapos, ang isa pang magandang pag-usapan dito, mga kaibigan, is yung the diversity of our forests na kung naririnig natin yung anong tawag dito, yung canopy. May canopy pa tayo, di po Opo, ba? meron po tayong... Paki-explain nga, sir, kung ano yung canopy because it's an enchanting topic. Ano yung canopy? Kung sa classification po natin ng forests, meron po tayong tinatawag na closed canopy forest, meron din tayong open canopy forests. Okay. So yung tinatawag pong closed canopy forests, yan po yung merong forest cover ng isang area na from 40% to 100% po. Okay. Saradong-sarado po yun. So talagang thick foliage. Opo. So yung open canopy po, yan po from 10% to 30% forest cover. Okay. So makapal pa rin siya. Makapal pa rin Pag po. sinabi Forest natin pa rin po canopy. siyang maituturing. Alright, pwede natin sabihin pag may canopy, it's healthy. Opo, opo. Sa sobrang kapal nung ilang gubat natin, hindi papasok basta-basta ng tao. And there were some scientists a few years ago na ang ginawa nila to do research kasi may mga insekto, may mga kung ano-ano dyan. They went overhead, nag-fly sila over the chopper, naglatag sila ng net at doon sila lumanding sa ibabaw because it's so hard to penetrate a closed canopy forest. Opo. Ito ba, sir, ang ultimate goal ng Forest Management Bureau? Ma-preserve ito? Opo, yung ating nalalabi pong natural forests, yun po ang ating layunin na
hindi na muna siya papayagan or hindi niya papayagan Talagang hindi papayagan. na makapagputol po doon po sa nalalabi nating natural forests. Okay. Dahil ang ating natural forest out of the 7.2 million hectares ay mga 6.9 million hectares po. Okay. Maganda pa ang bilang natin. So yun ang natural forest natin. Okay. Ngayon mga kaibigan, kapag tao ang pinag-uusapan, no, pagkaedad, medyo sumisimangot pagka mas mataas yung edad. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay mga kagubatan, mukhang mas maganda yung mas mataas yung edad ng ating forest. Alamin natin yan kung gaano ka-healthy pa yung ating mga forest sa pagbabalik ng approve. Huwag kayong aalis.